Kapuntos. Kapuntos, shoutout Yo sa'yo mga Kapuntos. kap, welcome back. Sayang na sayang, parang hindi yata nakapaglaro si Kaiju. Halftime ko na po, after halftime na ako nagising at doon ko napanood yung laban. Ang ganda pa nga ng gising ko, no, dahil lamang tayo. Nagtimpla ako ng kape, tapos pagkatapos ng aking kape, lamang na ng malaki ang Brazil. Kaya hindi na natin nahabol. Marami tayong mga turnovers, offensive fouls, hindi tayo masyado nakaubra, no? At hindi na tayo naka-recover pagdating dito sa third quarter patungong fourth quarter, kung saan napaka-crucial na kailangan maidikit natin yung puntos para hindi tayo mahirapan. Semifinals, para sa akin malaking accomplishment, narating nila yan. At lalakas pa ang Gilas for the future, so wag tayo mabahala. And alam naman natin we got nothing to lose kasi we're number 37th rank dito sa mundo at inakyat natin at nilabanan natin yung malalakas na team na yan, and may tinalo pa tayo. So it's a blessing na yung ating mga players ay nakakuha ng magandang experience, and I hope they can come back. I'm not sure si Justin Brownlee can play for the next maybe 4 years. Alam niyo naman, medyo nakakaedad na to si Justin Brownlee. So may mga future players pa tayo, marami na sa programa. I did not know kung nakapaglaro si Kai Sotto sa laban na to, kasi halftime na nga ako nagising, so hindi ko alam kung nakapaglaro ba siya ng first or second quarter, nasaktan ba siya ulit, wala akong alam. But this time, kung ano yung alam ko, natalo po tayo, and there's nothing to be ashamed dahil ang Pilipinas ay programa na nagde-develop at hanggang lumalakas, and we're very proud na sa na-accomplish ng Gilas. Isang pamilya yan eh, so pamilya tayo ng Gilas, and dapat suportahan natin sila sa anuman laban, panalo or talo. Dapat suportahan natin sila kasi wala namang perfectong team, di ba? Mind nyo, yung nakalaban natin malakas, marami sila mga NBA players. Tayo, di ba? Di ba? Kahit pa paano, mga players natin, kung ano yung mga natutunan nila kay Coach Tim Cone, kung ano yung natutunan nila sa kanilang koponan, ay napagsama-sama nila sa abilidad na kaya nila. Kung may natutunan tayo dito, may natutunan ng kanilang koponan sa mga experiences na nagawa nila, ay mas swerte na tayo, and hopefully one day na makorek natin or ma-improve pa natin ang ating roster dito, kasi nakita nyo malalakas talaga pagdating dito sa international stage. Wala pa yung Team USA dyan, nakita nyo naman ang Team USA. So I think Team USA will win the Olympics, and kahit malalakas pa itong Greece, France, Canada, Germany, I think Team USA this time is gonna be hard to beat, kasi talagang parang Avengers ng Avengers na binuo itong Team USA. So but anyway mga kap, God bless you all. We'll come back, we'll see, hopefully si Kai Sotto ay walang dinadamdam na iba. Siguro masakit lang talaga yung katawan niya, and may mga inflammation siguro or bruises. Hindi natin alam, kasi ikaw ba, madagan ng napakalaking tao, syempre ay masasaktan ka din, and wala tayong magagawa, kasama sa laro yan. But at least hindi siya major na baga sa injury, kundi sa parang siguro mga pain, inflammation sa katawan yung nararamdaman ni Kai Sotto, kaya hindi siya sigurado pwede makipagbanggaan. Pinoprotektahan din natin yung career niya o yung kanyang future, dahil marami pa tayong magagamit, mapapakinabangan sa ating pambatong si Kai Sotto, and I'm really proud with Kai Sotto. So don't be down, kasi alam ko na gustong-gusto mo maglaro, gustong-gusto mong tulungan yung mga kapatid mo dyan na Gilas, and siguro na nararamdaman namin na gusto mo talaga bakbakan dito sa semifinals, pero parang hindi siya nakapaglaro. But anyway,
Thank you guys. I love you all. Balik lang kayo sa ating channel kung may mga tanong kayo. Ilagay nyo lang sa comment nyo kung ano ba yung naramdaman ninyo at expectation ba ninyo ay nakamit. Ang expectation nyo from Gilas ay nakamit ba nila or kinulang kayo. Leave it on the comment box at para mabasa natin. So thank you mga kap. God bless you all. Bye bye.